Mga kababayan, may isang matinding tanong ngayon sa Senado na hindi pa tahasang nasasagot ng lahat. Ang remote voting ba ng mga senador, isang modernisasyon ng sistema o isang posibleng pintuan para sa political advantage sa gitna ng paparating na impeachment trial? Truth bomb. Maring itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito kay Vice President Sara Zimmerman Duterte at sa mga senadors na posibleng maharap sa aresto. Pero bakit ganoon? Mas umiinit pa ang issue kaysa lumalamig. Sa isang Facebook Live nitong Sabado, kahapon lamang, May 30, 2026, malinaw ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Walang kinalaman ang panukalang remote participation sa impeachment proceedings. Ayon sa kanya, there is no truth that this amendment is related to the impeachment rules. Gid pa ni Cayetano, ang pinag-uusapan ay Senate rules, hindi impeachment rules. At mahalagang linawin ayon sa kanya, na-adapt na ang impeachment rules. Ang amendments dito ay ibang proseso. At kung babaguhin, kailangan ulit i-publish at i-reprocess. Pero dito pumapasok ang issue, mga kaibigan. Bakit nga ba nagiging kontrobersyal ang simpleng usapin ng remote participation? Ang minority senators, kabilang na si Senador Panfilo Lacson, ay nagtaas ng pangamba. Pwede daw ma-misuse ang remote voting, naknamputek. Lahat na gumagamit pati House of Representatives, sila gumagamit din, lintik. Posible makapag-participate ang senador kahit may legal issues o detention, lalo na sa gitna ng inaasahang impeachment trial sa July. May punto si Lacson na maaring hindi kailangan ng online voting, maari pa rin dumaan sa leave of court, at kung papayagan, escorted pa rin papasok ang senador sa session. Ibig sabihin, in person pa rin, hindi remote. Nako po, dito umiinit ang usapan. May mga aligasyon mula sa ilang mambabatas na maaring ang proposal ay may indirect effect sa mga personalidad gaya ni Senador Ronald Bato de la Rosa at iba pang kaalyado ng Duterte Bloc. Pero mariin itong tinutulan ng palasyo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsabi, ang online voting ay acceptable lamang noong pandemic. Naknupotek. At kung si Bato de la Rosa ay boboto sa impeachment, dapat siyang humarap personally sa Senado. Tama naman. Kung gusto niyang humarap, huwag niyong arestuhin. Huwag niyong ipa-aresto sa NBI, huwag niyo pong ipa-aresto sa PNP. Yun lang naman yun no? Para kay Senate President Alan Peter Cayetano, malinaw ang linya. Hindi ito blanket rule. May justifiable reason, requirement. May konsultasyon pa sa majority at minority leader at hindi automatic ang online participation. Gate niya, this is not a blanket rule that would allow a senator to participate online anytime and for any reason. At mas matindi pa ang depensa niya laban sa kritikong si Lacson. Walang railroading. Ang plenaryo ang mas mataas sa komite, kaya pwedeng amyendahan ang rules sa full Senate session, mga kaibigan. Okay, mga kababayan, sa bawat pulisiya, mga kababayan, sa bawat pulisiya o pagbabago sa rules ng isang institusyon tulad ng Senado, hindi lang ang laman ng panukala ang mahalaga, pati timing, mga kaibigan. Kasi kung titignan natin ang buong konteksto, ang usapin ng remote participation ay muling lumutang sa gitna ng isang sensitibong political environment kung saan may mga usaping legal na kinaharap ang ilang personalidad. May paparating na impeachment trial sa July at may matinding political polarization sa loob mismo ng Senado. Ngayon, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, malinaw ang paliwanag niya, hindi raw ito impeachment related. Pero dito pumapasok ang isang mahalagang punto na paulit-ulit ding binabanggit ng mga kritiko. Kahit hindi raw ito directly connected sa impeachment, ang epekto nito sa perception ng publiko ay hindi na kontrolado ng Senado. Sa papel, simple lang ang sinasabi ng Senate leadership. Senate rules ang inaamyendahan. May requirements ng valid reason. May consultation process pa at hindi automatic online voting system. Pero sa political reality,
Kapag ang isang rule ay may potential na makaapekto sa kung sino ang makakaboto, paano sila makakaboto, at sa anong kondisyon sila makakaboto, hindi maiwasan ang tanong ng publiko kung ito ba ay purely procedural o may unintended political consequence. Isa pa sa mga pinanggagalingan ng tensyon, mga kaibigan, ay ang senaryo ng possible detention o legal proceedings laban sa ilang mambabatas. May mga tanong ngayon sa political space tulad ng, kapag bang isang senador ay nasa legal custody, dapat ba siyang bigyan ng remote access? O dapat ba siyang dumaan sa traditional process tulad ng leave of court at escorted appearance? Puto ba nakakaano din yun, no? Sobrang hassle din, no? I-escortan mo. Ano yun? Naka-Amerikana ba siya? O uniforme ng PDL, no? Person deprived of liberty. Hindi po natin alam. Dito magkakaroon ng split thinking. Isa, modernization for continuity. Isa pa, safeguard against misuse or unfair advantage. Sa ganitong mga usapin, hindi lang legal argument ang umiiral. Ang mas mabigat, minsan ay perception. Kahit malinaw ang paliwanag ng isang leader, tulad ni Cayetano, na hindi ito related sa impeachment, ang publiko ay laging titingin sa timing, sa beneficiaries, at sa possible implications nito sa ongoing political tensions. At dito nagsisimula ang mga tanong na hindi madaling sagutin ng simpleng denial o clarification. Kaya sa puntong ito, mga kaibigan, lumalawak na ang diskusyon. Hindi na lang ito tungkol sa online voting, hindi na lang ito tungkol sa Senate rules, kundi tungkol sa mas malaking tanong, mga kaibigan. Hanggang saan ba dapat ang flexibility ng institusyon kapag ang politika ay nasa gitna ng legal at procedural reforms, mga kaibigan? Mga kababayan, sa puntong ito, lumalabas na ang pinaka-importanting tanong sa buong usaping ito ay hindi na lang procedural. Hindi na lang ito tungkol sa Senate rules, kundi tungkol sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng institusyon, mga kaibigan. Kasi kapag sinabing remote participation or online voting, ang simpleng tanong ay, sino ang may control sa kung paano bumoboto ang isang senador? Ang presensya ba ay physical requirement pa rin? O pwede na itong ma-override ng digital access under justifiable reasons? Sa pananaw ng Senate leadership, sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano, ang ating Senate President, hindi ito automatic. May case by case approval. May consultation sa majority at minority leaders at hindi ito replacement ng impeachment rules. But here is the core issue, ladies and gentlemen. Ang issue ngayon ay hindi lang kung ano ang nakasulat sa rules, kundi kung paano ito maaaring mag-function kapag may matinding political pressure. Halimbawa, kapag may impeachment trial, kapag may senator na nasa legal release o detention scenario, kapag may divided Senate blocks. Ang rules na neutral sa papel, pwedeng maging highly political sa application. Sa loob ng Senado, may 3 layers ng kapangyarihan na nagkaka-intersect. Plenary power. Buong Senado ang nagdidesisyon, mas mataas kaysa committee level. Leadership authority, Senate President at majority, minority leaders. May rules interpretation at implementation. Individual senator rights, karapatang bumoto, karapatang dumalo o umapila sa court permissions kung detained. Kapag pinagsama ang 3 ito, doon nagkakaroon ng tension kung saan nagiging political ang procedural. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit may mga kritiko ang nagsasabi ng railroading o fast tracking. Pero ayon kay Cayetano, hindi raw ito minamadali, hindi raw ito nilalampasan ang proseso at ang plenaryo ang lehitimong venue ng amendment. Ang sagot niya, institutional authority ang ginagamit, hindi shortcut. Ngunit sa kabilang banda, ang mga kritiko ay may isang pangunahing pangamba. Kapag nagkaroon ng president ang remote participation, baka magamit ito sa future political or legal scenarios, lalo na kung sensitibo ang kaso o divided ang Senate votes. Hindi lang ito tungkol sa kasalukuyang issue, kundi sa posibleng epekto nito sa mga susunod na crisis moments ng Senado. Kaya kung isa-isahin natin, ang tunay na tanong ay hindi lang legal ba ito, allowed ba sa rules, kundi
Kapag nagbago ang paraan ng voting, sino ang mas nagkakaroon ng advantage? Ang institution ba ang mas lumalakas o ang political actors na nasa loob? These are senators. Sa dulo ng lahat ng ito, mga kababayan, ang Senado ay hindi lang arena ng batas. Ito rin ay arena ng tiwala. Kaya bawat pagbabago sa rules, kahit gaano ka-technical at may epekto sa perception ng fairness, transparency at balance of power. At sa ganitong klaseng usapin, hindi lang batas ang hinuhusgahan ng bayan, kundi ang integridad ng institusyon mismo. Ang tanong ngayon, nagmo-modernize ba tayo ng Senado o nagbubukas ng bagong political precedent na hindi pa natin lubos na nakikita ang kapalit? Ang sagot, nasa pagpapatuloy ng debate at sa magiging desisyon ng buong Senado. Bukas po yan. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas.